Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon October 2, 2025 alas 6 ng gabi mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ngayon ay limited atonement is false and unbiblical. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay limited atonement is false and unbiblical. Affirmative natin si Brother James ng Baptist at negative naman si Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa cross, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung rule number 1 natin, yung limit sa pagsagot, ito yung 20 seconds. Rule number 2, yung close-ended question, kailangan ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi nyo sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, meron kayong pagkakataon magpaliwanag ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay kayo ng pangalan. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, or mga ganito, ganyan nakahulugan, automatic next question ko yan. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin, may disiplina, so minus 1 minute sa kanyang time. Rule number 7, isang objection at isang clarification, every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, at hindi po pinapahintulutan na magbanggit, gaya ng panlalait sa physical na hugis ng mukha, o kasama na din doon yung pagmumura na nakasanayan.
Pero labas doon kaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, at iba pang maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mababasa ko. Hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan na magtanong ng sensitive question or personal question, pero pwede ding tanggihan ng ating sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay pag ma-disconnect yung ating debater. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Positive, Mr. Moderator Bocascia. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, moderator, sumasangayon tayo sa rules. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon. At bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At baka pwede nyo ikwento mga kapatid paano nabuo ang topic na ito at paano din tinanggap ng ating negative. So unahin natin, affirmative, pakilala ka. Alright. Siguro naman na kilala na ako ng marami sa inyo dyan, no? At of course, binabati natin bawat isa, puri ng Panginoon sa oras muli na nagkaroon tayo ng ngayon pag-uusap. Ikaw magkakaugat ulit sa siyang Elohim. Siyempre ako si Bro James sa muling lalahok sa ganitong debate. Live tayo ngayon at ang topic na aking titindigan ay siyempre sa debate na to patutunayan na hindi biblikal yung sinasabi na limited atonement. At makakausap ko dito ang ating kaibigan mula sa kabilang side, si Pastor Arnel. Ayan po, no? Maraming salamat. Nawa lahat ng nanonood na ikinig, kapwa ko Baptist, hindi Baptist, Calvinist or not, panoorin ninyo at matuto kayo at mag-enjoy. Siyempre, pakilala din yung ating negative or yung tututol. Pastor, paano po ba tinanggap din to? Sige po. Magandang gabi sa lahat. Una po sa ating Panginoon at yung praises ay para sa Kanya. At salamat din sa ating katunggali, si Bro James, at salamat sa ating moderator. So ako po ay si Arnel Alicarbes, isang pastor ng Presbyterian Church, no, dito sa Iloilo, isang maliit na local church. So magandang gabi po sa lahat na nagsubaybay ng debate na ito. So yun lang po, Brother Krasya. Okay, sisimulan na natin ang ating debate mga kapatid. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Or you can tag your friends mga kapatid. Or mag-comment kayo mga kapatid para mas madali at followers or at highlights dyan sa comment box. Automatic magtatag na yung lahat ng mga friends at followers nyo sa inyong Facebook mga kapatid. So dito mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na limited atonement is false and unbiblical. Brother James ng Baptist, your time start now. Alright, maraming salamat ulit at tayo mag-uumpisa na sa ating presentation. At mga reasons kung bakit ang unlimited, rather limited atonement ay hindi po ito biblical, no? Bakit? Kasi una, hindi pa muna natin ano ba ang pagkaintindi natin sa sinasabing limited atonement na yan at ano ba ang definition nila tungkol sa limited atonement na yan. No? Una, yung manggagaling sa Canons of Dort na dinefine at pinormulate nila at inimbento nila noong 1618 at 1619, yung 5 points. Nakagawa sila ng 5 points dito which is
false points. At isa doon ay ang limited atonement daw. Ang sabi nila, ayon dito sa second head of doctrine, sa article number 3, sinasabi dito na the death of the Son of God, sabi, is the only and most perfect sacrifice and satisfaction for sin, and is of infinite worth and value, abundantly is sufficient to expiate the sins of the whole world. So, according sa canons of Dort, ang death daw ni Christ ay for the whole world. However, marami silang kinokontra dyan, kasi pagdating sa article number 8 is para lang pala yun sa mga elect lang nung una. Sila lang yung bibigyan ng faith. Yung mga hindi napili, hindi bibigyan ng faith. Yan ay nasa article number 8 ng Canon of Dort, doon sa second head of doctrine, kung saan nabasa din natin na for the whole world daw ang kamatayan ni Kristo. So let's read article number 8. Sabi dito, for this was the sovereign counsel and most gracious will and purpose of God the Father, that the quickening and saving efficacy of the most precious death of His Son should extend to all the elect, for bestowing upon them alone the gift of justifying faith, thereby to bring them infallibly to salvation. It was the will of God, that Christ by the blood of the cross, whereby He confirmed the new covenant, should effectually redeem out of every people, tribe, nation, and language, all those and those only who were from eternity chosen to salvation and given to Him by the Father, that He should confer upon them faith. So, medyo kontrahan ng article number 8 kasi only for the elect unto salvation lang daw ang death ni Christ. Yet ang sabi dito ay ito daw ay para sa every people, every tribe, every nation. Ulitin ko nga, sabi dito, it was the will of God that Christ by the blood of the cross, whereby He confirmed the new covenant, should effectually redeem out of every people, tribe, nation, and language. So every people din pala, pero elect lang. Ano ba to? Every people na elect ba to? O baka nagkontrahan itong nag-articulate ng number 8, o baka hindi lang isang tao nag-articulate nito, nagkontrahan silang dalawa o silang tatlo, hindi sila magkakasundo. No? Now let's go to the main point that we will be presenting based from the Word of God. Ang sabi dito, meron tayong bubuksan na verse sa Bible, may kita sa Isaiah 50 verse 2. Ang sabi doon, wherefore, when I came, was there no man? When I called, was there none to answer? Is my hand shortened at all that it cannot redeem? Or have I no power to deliver? So in short, ang sabi ng Panginoon, shortened ba yung aking kamay para hindi ako makaredeem? Ano yung salitang shortened na ginamit dito? Sa Hebrew, ang ginamit dito sa salitang shortened, no, ay galing sa salitang kasar, Hebrew 7114. Nang ibig sabihin, ayon sa Brown Driver Briggs Lexicon, ito ay limit o reach limit. So, ibig sabihin, is my hand shortened or limit that it should not redeem or it cannot redeem? Oh, sinasabi ng Panginoon, yung aking kamay ba, limit ba? Mamaliit ba yung aking kamay? Shortened ba yung aking kamay? Or maliit? Or limit para hindi ako makaredeem? Na ganun punto dito, no? At sinasabi ng Panginoon na pinatatamaan niya yung mga nagsasabi na limited lang yung kanyang redemption, yung kanyang kamay shortened para hindi makaredeem. At marami naman tayong mababasang talata na He is the Savior of all men. So walang pagtatalo doon. But sad to say, Calvinism ay sobrang hayag na pagkontra sa mga talatang iyon.
Ano ba sa dictionary ang salitang limit? It's shortened, of course. According dito sa Collins Dictionary, pag sinabing shorten, ibig sabihin nito ay limit. It indicates limit, condense, lessen, limit, restrict. So, yung shorten na ginamit sa Hebrew, na ang pinaka-synonym nito ay limit. So, limitado ba yung aking kamay para mag-redeem? In short, hindi limitado ang kamay ng Diyos. Yan ang punto dito. Hindi limitado. Pero mayroong doktrina na nagsasabing limitado ang atonement, which is kontra nga sa Biblia, kontra sa sinabi dito ng Panginoong Diyos na si Yahweh. Siguro, hindi ito nabasa ni Calvin na Theory of Geneva. Hindi ito nabasa kasi nag-conclude agad siya ng 5 points na alam natin wala sa Biblia. At medyo kontra-kontrahan ng mga articles nila doon sa Canons of Lord. Okay? At napakagandang verse nating mababasa dito sa mismong Geneva Bible, no? Sa Calvinist na Bible mismo sa Geneva. Sinasabi dito sa Colossus 1 verse 16, Geneva Bible 1599, sabi dito, "For by Him were all things created, which are in heaven, which are in earth, things visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him." So ang layunin talaga kung bakit nag-create ang Diyos ay para sa Kanya. Kaya dito pa lang madidibang ang limited atonement na nag-create siya ng mga hindi para sa Kanya, nag-create siya ng mga para sa Kanya. At the end of the day, dalawa yung sitwasyon ng tao, yung may nag-create na para sa Kanya at may kinreate na hindi para sa Kanya. Ito yung kontra sa Biblia sapagkat Colossians chapter 1 verse 16, lahat ng things na Kanyang kinreate ay for Him, para sa Kanya. Hindi ka magpo-for Him kung merong hindi sa'yo na nag-create ka ng hindi mo pipiliin. Hindi for Him yun. Tapos ang decision, before the foundation pa, hindi pa nag-exist yung tao, nag-decide na hindi for Him. Pambirahin, bagang lumalabas, nag-decide siya ng hindi for Him, pero bigla siyang magde-declare ng verse na lahat ng bagay create niya for Him. So illogical po ang doktrina ng Canon of Dort, lalo na itong limited atonement. At sa footnote nila, nakalagay naman dito na ito ay tumutukoy sa pag-create ng lahat. Sabi sa footnote, sa baba, mga Calvinist ang gumawa, "He setteth forth the angels with glorious names, that by the compassion of most excellent spirits we may understand how far passing the excellence of Christ, in whom only we have to content ourselves and let go all angels." At hindi lang yan na talatang yan, meron pa tayong talata na magsisignify na talagang ang lahat ng creation ng purpose mo ay para sa Diyos. No, hindi totoo na hindi pa siya nag-create, nag-purpose na siya ng may mga para hindi sa Kanya. At tingnan natin 7 verse 36. Sa mismong Calvinist Bible din. Calvinist Bible, Geneva Bible. Sila na mismo, Biblia na mismo nila ang Romans 11:36, "For of Him and through Him and to Him be glory forever. Amen." O, para sa Kanya ang lahat ng nilikha. Yung mga created as decide perfect and no evil. Baka sabihin sa Diyos, no, hindi si God ang nag-create ng Satanas. Ang kinreate niya Lucifer, bearer of light. Okay? So, huwag mag-misinterpret. Sabi sa footnote nila, "For God, to whose glory all things are referred, not only things that are made or were made." So, tumutukoy talaga yung mga all things na for Him na kinreate. So, therefore, lahat ng creation, ang purpose ng Diyos, nilikha niya para sa Kanya. So, wala siyang inisip ng eternity na mag-create ako ng may mga hindi ko na pipiliin, may mga pipiliin ko lang, ito lang sila yung bibigyan ko ng faith pagdating ng panahon. Pero ito, hindi, hayaan ko lang sila. Sa Council of Dort naman yun, na may mga hindi pinasbay siya. Basahin natin sa Council of Dort yun. Nasa Council of Dort, it is in the Council of Dort may binaypas siya from eternity. Binaypas niya ang tao na huwag ma-elect. No? Sa Article 15, no, what peculiarity tends to illustrate and recommend as eternal unmerited grace of election is expressed as a model of the scriptures, not all, but some only were elected, and others are passed by in the eternal decree. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian. 7 minutes. Your time start now. Sige pa. Magandang gabi po sa lahat, no?
So, unang tanong natin dito, yung ating tema ay papatunayan ni Bro James na yung limited atonement is false and unbiblical. So, ibig sabihin na naniwala si Bro James na unlimited atonement or Christ died for all men of the world. So, ito yung tanong. Yung contrast ng limited atonement, ang ibig po bang sabihin ay si Kristo namatay sa mga tao mula kay Adan at sa mga tao na kung saan ay makaabot sa pagbalik ni Kristo? Yes or no? Rephrase kong tanong ha. Adam, right? Yes or no? Right? Okay. Naputol ka, The answer is Bro James, naputol ka, bro. Ayan. Proceed ka, bro. okay. The answer is kung si Kristo namatay para sa lahat, the answer is yes. At yan ay nakalagay sa Canons of Dort, article kamatayan ay expiation of the sins of the whole world. Whole world mismo, inamin na ng Canon of Dort. Not unless ang Canon of Dort sinungaling. At nasa Bible din, 1 John chapter 1. So yung mga namatay sa Old Testament ay sila po ba ay nagkaroon na ng judgment or nagpa-imperno na sila nung yung mga namatay sa Old Testament? Yes or no? Yes, may mga namatay sa Old Testament na hindi tumanggap na meron darating na Misaya na para sa kasalanan ng kanyang death. May mga ayaw manampalataya doon sa tinuturo ni Moses. So ayaw nila tanggapin ang death ng Misaya darating, ayaw nila yon. Kaya logically speaking, meron talagang mga ayaw pa rin tumanggap noong ginawa ni Kristo na para sa lahat. Ayaw nila tanggapin yun. Ayaw nila paniwalaan yun. Nasa Romans chapter 3 verse 25, by faith through His blood. So yung namatay sa Old Testament na hindi tumanggap, yung namatay sila, na i-judge na ba sila doon sa Old Testament? Yes or no? Yeah, I believe yes, kasi may nakalagay sa Bible na si Pero ay pumunta daw sa hell. At may mga napunta daw sa hell, sa underground. So alam na natin yan. Again, ang topic natin, gusto ko sana through the question, ma-present natin sa mga tao kung talagang totoo ba ang limited atonement, kung maybe may masagot akong mali o agree sa'yo. Tingin ko baka wala naman. So yun lang sana. So yes, I agree. So yung namatay si Kristo 2,000 years ago at may tao na doon sa impyerno, yung kamatayan ni Kristo ay para pa rin ba sa mga tao katulad ni Pero nandoon sa hell? Yes or no? Yes, para sa kanya, para sa kanila, para sa lahat, yung kanyang provision. Kasi nakalagay sa Genesis, ang love symbolized provision, provided na. Kaya lang, dapat patong tanggapin ng tao, dapat paniwalaan pa ng tao. So, nag-provide lang si Christ para hindi nagagawin ng mga tao ang kanilang salvation. Kaya lang, dapat paniwalaan talaga. Kaya lang, hindi kasi pinaniwalaan. Yun. Nawala siya. Time stop. Pastor? Pastor Arnel? Okay, nawala. So, Wala si po. hintayin muna natin makabalik. Shoutout muna kay Pastor Dino Diaz. Si Pastor Aris, Pastor Dino Diaz ng Baptist Church, Pastor Aris Imbat, Calvinist mga kapatid, Reform. Shoutout din kay James Rodriguez, Emmy Alfonso, syempre yung sa tatlong sister ko, Sister Emmy, Sister Sorry. Ayan, Na-offline na po kasi Sister Grace Barrios at saka si Sister Maria. Ayan. Maraming Ayan. So, Pastor Arnel, proceed ka. Yes. So sorry na offline yung aking internet kasi medyo maulan dito sa amin. So James, kung namatay si Kristo sa mga tao sa Old Testament na hindi naman sila nag-practice ng Passover lamb, so ano yung reason bakit mamamatay si Kristo para doon sa mga tao sa Old Testament na napunta sa hell?
Anong reason? Ang reason doon is para i-provide ang salvation, and that's through the gospel, na kung saan si Kristo bumaba din siya doon sa spirits of prison at sinabi niya yun doon sa mga tao, even from the time of Noah, na may mga tao na kung saan pumunta siya doon, nag-preach daw siya doon sa spirits of prison. And I do believe yun ay pagpapakita na ang gospel is para talaga sa lahat. At na-judge sila ng gospel according kay Paul, ma-judge ang tao by the gospel. So ibig sabihin yung nagpag-preach ni Jesus Christ, namatay na sila sa Old Testament at napuntang sa hell, nasakop sila ng kamatayan ni Kristo para mabigyan ng kaluwasan, or yes or no? Yes, para mabigyan, para maprovidean, pero kailangan pa nilang tanggapin yon yung provision na yun. Kailang hindi tinanggap ang provision na yon na kailangan para sa kanila. Dahil ayaw nila tumanggap, ayaw nila paniwalaan yon. So still, hindi nagiging effectual doon sa kanila kasi nga ayaw nila tanggapin. So kailangan tanggapin natin lahat. At nasa Romans chapter 3:25. So ibig sabihin na yung mga tao sa hell ay nung 10,000 years ago namatay si Kristo, mayroon pa pala silang chance na maligtas. At kung pupunta doon si Kristo sa hell, magpipreach siya, yung mga tao sa hell, mayroon pang chance na maligtas? Ayon sa iyo, yes or no? No. Siya nag-preach doon para tumanggap sila ng gospel. Nag-preach siya doon para i-declare niya na yung tinanggihan nilang pangangaral ni Noah, may kinalaman yun sa messianic command, messianic teaching na sila ay magsisi, bumalik doon sa Panginoon through believing in Noah kasi ang ark, pinrovide yun, as a typological or signifies Christ, yung arko. So sabi mo kanina, namatay si Kristo para sa mga Old Testament na wicked na tao na namatay na nandoon na sa hell. Sabi mo, magbigay ng provision para sa kanilang kaligtasan. Tama. So ibig sabihin, kung magbigay ng provision sa kanila, may chance pa yung mga tao sa hell na maligtas, yes or no? No na, kasi namatay na sila. Ang chance lang is sa mga buhay. Pero pag patay ka na, wala nang chance kasi judgment na yun. Hebrews chapter 9, judgment na yun. So, dapat siguro ang itanong mo sa akin kung meron ka bang verse na magpapatunay na hindi talaga totoo ang unlimited atonement. So, next question. Pero sabi mo kanina na namatay si Kristo para sa mga tao sa hell, sabi mo provision. Diba? Kapag sinabi mong provision, it is possible ba yan? Yes or no? No, kung patay na. Provision yun nung buhay sila. Pero nung namatay sila, nawalan sila ng chance para tanggapin pa. Kasi nga, na-judge na sila dahil namatay sila na without accepting, they didn't believe in Noah, they rejected Noah. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa ating negative presentation. Pero shoutout muna mga kapatid dito kay Pastor Dino Diaz, basta OBFD, magaling sumagot. Shoutout din kay Pastor Aris Imbat, durog na corner na ang mga fake Baptist defender. Shoutout din kay Roger Ubas, itong Calvin anti-biblical aral nito. Shoutout din kay Emmy Alfonso, parang ganun na din, buti na lang may osas. Ito din kay Pastor Philly Monchera. Basta makasagot na lang si Bro James pero wala nang connection ang sagot niya sa tanong. Shoutout din mga kapatid dito kay Erwin de la Cruz ng Southern Baptist. Maganda ang leading question ni Pastor Arnel. So kung may na-imperno na during Old Testament times, paano naging para sa kanila din ang atonement? You see? Shoutout din mga kapatid kay Ray Toya. Shoutout daw. Dito kay Gabino Mendoza, lalabas talaga na ginawa ng tao ang salvation niya kapag unlimited ang atonement. Shoutout din mga kapatid dito kay James Rodriguez, misrepresentation na naman Bro James. At Agila MJ, pakinggan nyo. Ayan, GX Sextor Rebosa, go on Bro James. Lupi Elpa, kawawa si limited atonement. Grabe tanong, may maliligtas pa sa impyerno. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa presentation ng ating negative. Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian. Your time starts now. Bro, may
mayroon akong PowerPoint. So iano ko muna, bro. Sandali lang. So makikita na, bro. Full screen. Sige. Ano dito? Full screen, sandali lang. Full screen. Hindi ko makita yung full screen. Ano? F11, sige. F11. Dalawang 1, yung saan yun? F11, sige. Ipindutin ko. Ayan na. Pero dito sa bro? Dito sa Facebook, malaki na, bro. Sa Facebook, okay na. Makikita ko na sa Facebook na yung presentation napaka-clear. Okay na ba? Okay na, mas sige. Sige, okay. So, magandang gabi sa lahat, no? Yung ating proposition ngayon, patunayan ni Bro James na yung limited atonement is false and unbiblical. So, in contrast to that proposition, dahil tayo ay negative, ang papatunayan natin limited atonement is true and biblical. This is the question for all the listener. Did Christ died for all men? So, punta muna tayo sa limited atonement. The effectual payment of Christ's death was made only for those who have been chosen for salvation before the creation, the elect Jews and Gentiles. So, Revelation 5:9, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribes and language and people and nation. Romans chapter 8:33 and 34, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justify. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. No? So the four particularities and efficacies of Christ's death. So sa gabing ito may apat na tayo na punto na ipapahayag kung paano nagiging biblical yung atonement. So the particularity, efficacy of sacrificial blood, the particularity and efficacy of priestly intercession, the particularity and efficacy of a self-sacrifice, the particularity and efficacy of bridegroom's sacrifice. So dito sa particularity and efficacy of sacrificial blood, like the Passover sacrificial and the sacrifice offered by the high priest of the Day of Atonement, the self-sacrifice of Christ is intended for and conditionally efficacious for particular people. So makita natin in Exodus 12:7, 12:13, dito ay nagbigay ang Diyos ng command sa mga Israelites na sila ay pumatay ng lamb at ang dugo ay ilalagay doon sa dalawang doorpost at saka sa lintel. No? At ito ay tanda na kung ang Diyos ay mag-judge sa Egypt at itong sign ay hindi papasok yung angels of death para patayin yung firstborn. So makikita natin na kung sino doon ang may dugo sa kanilang door ay doon lang mag-i-effect yung tinatawag na judgment, no? Hindi mag-i-effect dahil sa dugo. So yung dugo ay to avert the evil, no? So the sacrifice designed to avert evil, effects were thus restricted to a carefully qualified group within its household. So the Passover sacrifice is not intended for all men, but unconditionally and efficacious for the household.
So, sinusupport yan ng New Testament. In the New Testament, makikita natin in 1 Corinthians chapter 5, verse 7, Christ is our Passover Lamb. So, doon sa sa New Testament, makikita natin na kung si Kristo ang ating Passover Lamb, so ibig sabihin, the same ang principle doon sa Old Testament na limited lang siya sa kung sino doon ang napaloob sa tinatawag na Passover Lamb. So the same in the New Testament, Christ is our Passover Lamb. So ibig sabihin, yung atonement ni Christ is limited for the elect people. So pangalawa, the particularity and efficacy of the sacrificial blood. So dito, intended ito para sa mga particular people. So pangalawa, makikita natin the particular, magkaiba ito. Nagkamangga yata. Sandali lang, parang nakulang yung ano ko . Okay. Sandali na. Nakulang yung okay. Tapos okay. Okay. So itong B ay particularity and efficacy of priestly intercession. No? Mali lang yung nakasulat ko, sorry. So like the sacrifice and intercession offered by the high priest on the Day of Atonement, Yom Kippur, the self-sacrifice and intercession offered by Christ and intended for unconditionally efficacious for. So mali lang yung pagkasulat ko, pero ito ay particularity and efficacy of priestly intercession. So makikita natin, for example, Romans 8:33 and 34, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies, who is to condemn. Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. So dito sa Romans 8:33 to 34, makikita natin si Kristo ay namatay para sa mga elect, and then nagpapatuloy po ang kanyang intercession, no, doon sa langit, no, at yan po ay bilang high priest, no? So the scope of offering and scope of intercession are identical to the work of the high priest. Important point. Indeed, Christ does not intercede for anyone for whom he has not made atonement. He intercedes for all whom he dies, since intercession is simply the presentation of the finished work of Calvary before the Father. The scope of the atonement then is the scope of intercession. So may dadagdag tayo na verse dyan. For example, in John 17:9, si Kristo ay hindi po nagpipray para sa lahat ng tao, kundi para sa kanyang mga disipulo. At continual dyan sa verse 20, at nagpipray siya sa mga taong maniniwala sa preaching ng kanyang mga disciple. So diyan makikita natin yung kanyang intercession na hindi po para sa lahat. At the same time, yung kanyang atonement hindi rin po para sa lahat. So itong pangatlo ay the particularity and efficacy of shepherd self-sacrifice, like a shepherd willing to sacrifice even his own life for the sake of his own flock alone. The self-sacrifice of Christ, of God, shepherd is intended for unconditionally for particular people. So makikita natin, no, in John 10:11 and 14 and 16, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I am know my own, and my own know me. So just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. So mayroon siyang article na da. So ito ay nagpapatukoy na si Kristo ay namatay lang para sa mga sheep.
And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. So mayroon mga sheep na wala pa doon sa sheepfold. So dadalhin sila doon ni Kristo at magkaroon sila ng one shepherd at magiging isa silang flock. So ang tawag sa kanila ay sheep, pero tinatawag sila na lost sheep of Christ. So the sacrificial intention of the shepherd is to die for his sheep alone, and the purpose of his intention is certainly and complete to give eternal life for those whom he died. Indeed, Christ as shepherd for the sheep is not a possible but an actual savior for his sheep. No? So ang last dito ay the particularity and efficacy of bridegroom sacrificial love. Like a bridegroom willing to sacrifice even his own life for the sake of his bride alone. The self-sacrifice of Christ is intended for and conditionally efficacious for particular people. So Ephesians chapter 5, 25, 27, husband, love your wives as Christ loved the church. Mayroon siyang article, and give himself up for her, the atonement sacrifice, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, the intention of atonement sacrifice, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blameless. The purpose of atonement sacrifice. So indeed, both the intention and purpose are sure to be accomplished. So ito ay makikita natin sa Old Testament na yung mga Israel ay nagsasamba sa ibang Diyos, at sabi ng Panginoon doon sa Old Testament na katulad kayo ng mga prostitute na kayo yung asawa ko, bakit nagsisimba kayo sa ibang Diyos? So very specific na pag sinabing asawa ni Kristo, ito ay ang church. At very specific din na si Kristo ay hindi namatay sa ibang asawa, kundi sa kanyang asawa ng pangalan ay Ecclesia. So based sa ating presentation of four particularities and their efficacies, I demonstrate that limited atonement is both true and biblical. Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother James ng Baptist, 7 minutes, your time start now. Okay. Based sa mga nasulat ko dito, mga nasabi mo, na si Kristo ay namatay lang siya for his sheep. So, ang question ko dito, yun bang, pag sinabi bang sheep, nangangailangan niya ng shepherd? Yes or no? Yes. Kapag sinabing my sheep, nangangailangan ng shepherd. Kasi tinatawag ni Jesus Christ dyan, no? Kung patungkol ito sa tao, na kung sinasabi ni Christ dyan, sa John chapter 10, I am the good shepherd. I lay down my life for my sheep. Okay. Fair enough. So kung ang sheep, nangangailangan ka ng shepherd, question, so dahil nangangailangan ng shepherd ang isang sheep, so ibig bang sabihin nito, ang sheep, ililigtas yan ng shepherd? Yes or no? Yes, ililigtas ng sheep ang kanyang shepherd dahil siya ay shepherd of the sheep. Kaya nga si Kristo, sinasabi niya, I give my life for the sheep. So very specific ang statement ni Kristo diyan. Yeah. In short, kung ang isang sheep nangangailangan siya ng shepherd, so therefore ang sheep para din sa kanya, available din sa kanya ang salvation, di ba? Yes or no? Oh, yes, pag sinabing available, not only available but effectual for the sheep. Because sinasabi diyan sa konteksto, I am a good shepherd and die for my sheep. So very strong statement ni Jesus Christ na parang hindi lang available sa kanila but effectual for the sheep. Yun, kaya namatay siya for the sheep. Okay. Fair enough. Thank you. Next question. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, na ang sabi dito, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. Ang sabi dyan, all we like sheep have gone astray. Sino ba yung sinasabi dyan na all na sheep na nag-gone astray?
yan lang ba yung mga elect na nag-gone astray na sheep o kasama dyan yung mga hindi elect na nag-gone astray? Kasamang non-elect dyan o hindi kasamang non-elect? So kasama doon ang hindi mga elect, no? Kasi sinabi ni na sumutukoy diyan sa mga Israel, we are all gone astray. So makikita rin natin sa may John chapter 10, 24 and 25, hindi kayo naniwala kasi hindi kayo aking mga karnero. So may mga karnero na hindi sakay Kristo. Napaka-clear po sa New Testament. Okay. So kung sa Isaiah 53 verse 6, yung statement na all we like sheep have gone astray, yung all we like sheep dyan na nag-gone astray, kasama dyan ang mga non-elect, kasama dyan yung mga sinasabing yung hindi daw elected. So kung kasama ang mga non-elect dyan sa all we like sheep have gone astray, tanong, kaninong sheep itong nag-gone astray dito na all we like sheep have gone astray? Kaninong sheep yan? Sheep ni Kristo o sheep ng Diyos o sheep ni Satanas? May sheep dyan si Jesus Christ. Kaya nasabi objection. Yes, objection. Ulitin ko kasi categorically. Ang sabi ko kasi, kung kasama ang non-elect dito sa Isaiah 56, kung kasama ang non-elect, mga non-elect sa Isaiah 53 verse 6, na ang all we like sheep have gone astray, kung kasama ang mga non-elect dyan, ang tanong ko, sino yung mga all we like sheep have gone astray dyan? Kaninong sheep yan? Sheep ba yan ng Diyos o sheep ni Satanas? Okay, sheep ng Diyos o sheep ni Satanas? Objection din, bro. Objection, proceed. So, yung tanong ni James ay false dilemma. Hindi nalilimit sa dalawa yung tanong. Ang sagot, pwede sa tatlo. Kaya gagamitin ko yung 10 seconds. Okay, so 10 seconds to dahil wala daw doon yung sagot niya sa pagpipilian. Proceed. So, ang we all sheep na sinasabi ni Isaiah ay sa lahat ng mga Israelite at hindi lahat ng Israelite ay sheep ni Jesus Christ. Kaya makikita natin in the New Testament 10:24 sinabi ni Jesus, you don't believe me because you are not my sheep. Okay. Sa scripture. Kasi okay. Kasi ikaw kasi ang nagsabi, you have said to us na yung all we like sheep doon sa Isaiah 53 verse 6, kasama doon yung mga non-elect sa sheep. Ikaw nagsabi noon. Tanong, kung kasama ang mga non-elect doon sa sheep na nag-gone astray, ang tanong ko, kanino bang sheep yung nandoon sa Isaiah 53 verse 6? Kaninong sheep? Sino na may-ari ng sheep na yon? Pakisagot. Sige, yung Isaiah chapter 15 yata, chapter 15 verse 7? Yun ba? Yun, no? No. Yun? Isaiah ngayon? 53 verse 7? 53 verse 6. 53 verse 6. Sinabi doon ni Isaiah na we are like all sheep has gone astray, ay nagsasabi sa mga lahat ng Israel ang konteksto na sinasabi doon ni Isaiah. Pero doon sa Israel na elect nation ay hindi lahat sheep ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ in John chapter 10:24, you did not believe me because you are not my sheep. Okay, ulitin ko Again, doon sa Isaiah 53 verse 6, so sinabi mong kasama ang non-elect doon sa all we like sheep have gone astray. Kung kasama ang mga non-elect doon sa all we like sheep have gone astray doon, tanong, kanino bang mga sheep yun na nag-gone astray? Sheep ba yun ng Diyos o sheep ng hindi Diyos? Again, false dilemma. Objection, bro, Rasya. So again, false dilemma kasi ang pagpipilian ay nililimit ni James sa to, pero ang pagpipilian ay pwedeng tatlo. Kaya i-clarify ko ulit yung aking sagot kasi umulit siya ng question. Okay, counter objection ba meron or hahatol na ako? Categorical kasi yun, bro. Pero kung 8 seconds, 10 seconds ba yung sinasabi niya, hihingi 30 seconds? Hindi pa. Okay. Hindi pa. So ganito, nilalagay ko pa kasi sa objection. Sa tanong ni James, valid question naman. However, kung hindi masagot ng direkta dahil meron doon something sa tanong, you can use your 10 seconds. Pastor Arnel, gagamitin mo? Ang all sheep dyan ay tumutukoy sa Israel at sa lahat ng Israel mayroon sa Israel ay mayroon doon na hindi sheep ni Kristo at sheep ni Kristo kasi sinabi niya in Romans chapter 9 na all Israel is not belong to next question. Israel. 10 seconds. So yun ang klarong sagot natin. Last 30 seconds. Okay.
ang question, yung bang pag sinabing lost sheep, LOST, lost sheep, yan ba ay mga elect o mga non-elect? Elect or non-elect? So ang sinasabing lost Excuse me sheep, po, Time stop. okay. sorry ka. Okay, so, Bro Russia, dapat sana yung sagot, yung sa kategorikal lang mo. so again, paulit ng pagpipilian, Bro James? Sige. So, yung lost sheep, LOST, lost sheep, ano ba yan? Yung lost sheep, elect, mga elect ba yan o hindi? Ang lost sheep, elect o hindi? Elect. Pastor Arnel? yes, mga elect sila. Elect sila. Mga elect. Kaya pumunta dito si Jesus Christ para hanapin yung mga lost sheep at sinabi niya, I have sheep na wala pa dito sa sheepfold at dalhin niya dito, magkaroon Time. sila 7 minutes time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate at shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Medyo sumasabog yung ating comment box ngayon pero shoutout muna sa lahat. Titingnan ko kung ano yung calls sa limited atonement na yan. So shoutout muna mga kapatid again dyan sa ating comment box. Nandyan si Pastor Dino Diaz ng Baptist. Sabi ni Paharon, faith, elect or no elect? Sagot, shoutout din mga kapatid dito kay Dino Diaz, mga Calvinist, talaga matagal na sa debate, hindi alam ang categorical. Shoutout din kay Roger Ubas, walang sinabi yang Calvin, haha. Shoutout din kay Aguila MJ, ganahan ka talaga manood kay Bro James, grabe ang logic. Shoutout din kay Nicholas Aurelius, puro pamamaluktot talaga ang alagad ni Evan Calvin. At shoutout din dito kay Charwin Tagwalan, yung valid question pala so hindi makasagot kasi ipit na ipit. Shoutout din kay dito kay pamute mo na Pastor ha. Shout mo na mga kapatid dito kay basa tayo ng comment dito sa taas. Okay, sabi ni Charwin Sumali, gumamit ng 10 segundo kasi naipit na si Calvin Klein. Shout out din mga kapatid kay James Rodriguez, ang all sa Isaiah sa 53 verse 6. All sheep, hindi kambing ang context. Basahin mo 10 to 12. Shoutout kay Lupi Elpa, huli. Shoutout din mga kapatid kay Rainy, naipit na. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Dino Diaz, 10 seconds na naman, takbuhan na naman. Shoutout din mga kapatid dito kay Erwin de la Cruz, di ba yun din ang belief mo? Patawa ka eh. Shoutout din mga kapatid dito kay okay, sila lang din to. So tuloy-tuloy tayo dito at Brother James, sa yung rebuttal, 10 minutes. Your time start now. Alright. Thank you so much, bro, Pastor Arnel. Thank you so much. So again, to summarize, nakita natin na naging inconsistent yung stand nila na yung limited atonement kasi yung nga, sabi ko nga, pagka hinalukat natin yan, malalaman natin na fake talaga yan. Bakit? Kasi we just try to confirm naman, kino-confirm lang natin. Kung ang sheep, kasi total ang sabi niya, si Kristo daw namatay para sa sheep. Gumamit pa ng talata, John 10:11, John 10, na parang tinututulan natin, hindi naman kami tumututol dyan. We believe na si Kristo namatay sa sheep at namatay din siya sa hindi niya sheep. Pero lost sheep. At ang sabi niya, ang lost sheep, ay elect, o kita mo. Tap yung lost sheep, elect. Pero lost, hellbound. Elect yung hellbound. So hindi mo maintindihan ang talagang pagka inconsistent nitong sinasabing limited atonement na ito. Kasi hindi ito titindig sa mga tanong eh. Siya nagsabi, namatay sa sheep, though we are trying to confirm, okay, total, namatay siya sa sheep. Ang pag sinabi bang sheep, nangangailangan ba yan ng shepherd? Yes! So kung nangangailangan ng shepherd ng isang sheep, yan ba'y available sa sheep na ng salvation since siya may shepherd? Yes daw, okay. Let's go to Isaiah 53 verse 6. All we like sheep have gone astray. O sino ba tinutukoy dyan? Kasama ba dyan ng mga non-elect o mga elect lang yan? Kasi kung hindi kasama dyan ng mga non-elect, therefore, hindi naligaw ang mga non-elect. Ang naligaw yung mga elect. So nag-elect ang Diyos ng mga naligaw.
So mapipilitan siyang mag-admit na kasama talaga dyan yung mga non-elect. So kung kakasama dyan ng mga non-elect, the question is, kung ang sheep kailangan ng shepherd at pag may shepherd available ang salvation, so sino tong, kung kasama dito ang mga non-elect dito sa all will like sheep have gone astray, kasama dyan ng mga non-elect, then kaninong sheep yung mga nag-gone astray dyan na all will like sheep? Kaninong, kaninong sheep yan? Sheep ba yan ni Satanas at o sheep yan ng Diyos? Hindi niya masagot kung kaninong sheep, hindi niya ma-identify kung kaninong sheep yung nag-gone astray. Pero mga elect daw yan at mga non-elect. Pero hindi niya alam kung sino ang sheep noong mga non-elect na nag-gone astray at yung mga elect na nag-gone astray, hindi niya masabi kung kaninong sheep sila. Kasi pag sinabi mo na sheep yan ng Diyos, maiipit ka kasi lumalabas kahit na sila yung mga non-elect at sheep sila na nag-gone astray, therefore, sa Diyos pa rin sila. There's still a shepherd that supposedly should save them if they believe or if they should have believed. At nakalagay naman sa Thessalonians yan na itong mga nadaya daw ni Satanas, masisave sana sila. Nakalagay naman yun doon No? Sa 2 Thessalonians, no? Sabi dito sa 8 hanggang 10, sa talata 8 hanggang 10, kapitulo 2, ang sabi dito, na papatayin ni Kristo ang taong yan na may kapangyarihan ni Satanas, ng daya, at hindi nila pinahalaga ng katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. O kita mo, kahit na mga non-elect, ayon sa inyong katuruan, mga non-elect daw, kung mga nadaya ni Satanas dito na Antichrist, makakapagligtas sana sa kanila. So, kahit sa kanila may availability of salvation, hindi totoo yung limited na atonement ninyo. Kontra sa Biblia yan, kontra sa Thessalonica yan. Mali-mali yan. Kaya nga hindi nga ninyo masagot yung simpleng tanong kaninong sheep yung nasa Isaiah 53 verse 6 Hindi masagot kung kaninong sheep yan Baka naman sheep ni Satanas yan. Pambira si Satanas may sheep. Kung hindi sheep ng Diyos. So hindi pala Diyos ang sheep ng mga non-elect dyan kasi non-elect palang kasama dyan. Pambira. Yung mga elect hindi pala Diyos ang sheep nila sapagkat hindi mo masagot kung kaninong sheep yan. At ikaw nagsabi na kasama ang both elect at non-elect dyan. So wala pala kayong pagkaugnay sa shepherd. Sinong shepherd nitong mga to? Sinong shepherd ng mga pambihira? So, kontra ho talaga. At gumamit siya ng mga talata, no? Revelation 5:8, na na-redeem daw ang every nation, every people. Ikaw na nga mismo gumamit every people na nga ni-redeem niya So, ibig sabihin ng redemption for every people. Wala naman nakalagay for only elect. Revelation 5:9, redeem only the elect. Walang ganon. Gumamit ng Romans 8:34, which is wala tutol na si Kristo na namatay sa elect at walang nakalagay na elect only. Sa elect only, walang ganon. So, Romans 8:34 does not propose limited atonement. Kasi agree naman tayo dyan. Namatay siya sa elect, yes, pero walang only. Yan ang problema, walang only dyan. John 10:11, John 10:14-16, na namatay siya sa sheep niya, walang problema. No, walang problema doon, pero yung kanyang pangangaral doon, gusto din niya masave yung mga tao na andoon sa John 10. Tignan natin Total, ikaw gumamit ng John 10 Tignan natin ang John 10 kung may mga kausap ba si Kristo dyan na kahit yung mga ayaw sa kanya, binibigyan niya ng chance makarinig. Binibigyan niya ng chance na tanggapin siya. No? Sabi ito, very, very I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, by climbing up the other way, the same is the type of robber. Tapos, I am the good shepherd. Sabi ito all, I am the door, by me, if any man enter in, hindi sinasabing only elect lang mag-enter in, kundi any man. I am the door, by me, if any man shall be saved, and shall go in out and find pasture. Lahat lang, yung nangaral ba sa dyan, intended lang ba niya yung mga non-elect? Total, si Kristo na to, alam niya kung sino mga elect. Dapat hindi na siya mangaral sa mga non-elect. Kung saan na mismo nakakaalam kung sino yung elect niya. Iba't pa siya nangaral doon sa mga ayaw sa kanya. Kasi nga, hindi naniniwala si Kristo sa limited atonement. Kahit yung mga ayaw sa kanya, kahit yung mga nagagalit sa kanya, binibigyan niya ng chance na makapakinig at mag-decide kung anong tingin ninyo. Gusto niyo ba sa akin? Gusto niyo ba masave? Gusto niyo ba maging shepherd ko? Nangaral mismo siya sa mga ayaw sa kanya Tinutut siya nga siya ng mga Hudyo dito sa 19, there were a division therefore again among the Jews.
kung talagang totoong limited ng atonement at si Kristo omniscient siya, hindi na siya mangangaral sa mga tao na to, mangangaral sa diretso sa mga elect, sapagkat alam niya tatanggap yung mind din sa pagpapakahirap. Bakit dito kahit yung mga ayaw sa kanya, binibigyan niya ng chance ng availability ng pangangaral ng salita niya. Kung sabi ko, anyone will enter me. Dito pa lang sa John 10, magdidebunk to sa stand nyo i-debunk ito ng stand nyo John 10 will debunk your stand na limited atonement. Hindi limited yan. Si Kristo na mismo yan. Si Kristo na mismo may alam dyan kung sinong elect at hindi. Bakit siya nangaral kung saan naman nakakaalam. Si Kristo na mismo yun. Gumano ginamit niya? Wala na siyang ginamit dito ito lang ginamit. Revelation 5, Romans 8:33. Lahat ng yan, magde-debunk yan sa'yo. I-debunk yung stud ninyo dyan. Wawasakin ng stud ninyo dyan. Kung ako si Kristo, tatanungin ko si Kristo. Kristo, alam mo bang hindi elect yung mga pinangangaralan mo dyan? Ba't nangangaral ka pa sa mga hindi nga elect yan Mangangaral ka doon sa mga elect na pati ka na magpakahirap. Bakit binibigyan niya ng chance? Ito nga sa Matthew 19, binibigyan niya ng chance dito Matthew chapter 19, verse 21, 16 to 24. Yung mga ayaw sa kanya na mayaman, nagtanong kung paano magkaroon ng eternal life. Ayaw niya. Paano ba kung magkaroon ng eternal life? Sige, follow me. Ayaw niya. Mahirap makapasok sa langit ng isang mayaman. Biro mo, yung ayaw makapasok sa langit, binibigyan niya ng condition, if you want to have life, follow me. Kung si Kristo talagang naniniwala sa limited ng atonement, hindi niya gagawin yun. Hindi siya magsasayang ng oras kung sa ayaw. Dapat nasabihin niya, bakit ka magtatanong sa akin? Elect ka ba kita? Hindi nga kita elect Ba't ka pa magtatanong, hindi ka elect, hindi kita liligtas, hindi ka elect. Bakit bibigyan ng condition na magkaroon eternal life? Hindi ka nga elect. Doon ka, lumayo ka sa akin, lumalis ka dito. Sa mga elect lang ako. Walang gano'n. Gano'n dapat nasabihin ni Kristo kung totoo talaga yung unconditional election ninyo. Wala yung labo Kahit si Kristo sumasang-ayon sa stand ko Kahit yung mga dapat sana makapasok sa langit, they dislike Christ, yet Christ was giving them chance para magkaroon ng if, conditionally. Itong gawin mo, you follow me. Believe in me. Di ba? Di lamang yan, si Peter din. Acts chapter 8, 18 to 24, si Simon the Sorcerer. Ganun din na ginawa. Humingi ka ng tawad sa Diyos kasi hindi maganda puso mo, you are in the wickedness. Kung nasa wickedness yung tao, ayaw manampalataya, walang Holy Spirit. Pero, binibigyan ng chance na baka mapurgive ka. Yan ay nasa Acts 8 verses 18 to 24. Ang dami mga talata na magpapatunay na ang limited atonement ay mali. At yung mga talata niyang ginagamit ay hindi nag-argue sa unlimited atonement because all of those are connected with the availability of salvation to all people. Kaya nga sabi sa Corinthians, 2 Corinthians, that He died for all. Kalagay yun doon. Huwag mo sabihin na all elect lang yan. Kasi babalikan kita sa Isaiah verse 6 na sino yung sheep doon, makakatog ka doon. Kaya huwag yung sabihin na ang all doon ay all elect lang. Kasi argue Isaiah 53 verse 6. Sino yung all doon na nangangailangan ng sheep? Elect lang ba yun o hindi? Pag hindi elect, lumalabas ang mga hindi elect, hindi naligaw. Ang mga naligaw lang elect. Namili siya ng mga maliligaw at hindi siya namili ng mga hindi naligaw, yet yun pa yung ayaw niya iligtas. Napaka-illogical, napaka-false. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross. Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian. 7 minutes. Your time start na. So, unang tanong, alam ba ng Diyos kung sino ang maliligtas at hindi maliligtas before the time began? Yes or no? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino yung mga tao na nakakarinig ng gospel. Alam niya kung sino yung mga makakapakinig, sino yung mga maaabutan ng pakikinig. Pero for the sake sa atin, dapat natin tanggapin or dapat pwede din natin i-reject, pwede na natin tanggapin. Para alam natin, accountable tayo. Hindi tayo kinokontrol ng Diyos. Tao tayo, may volition tayo. Hindi mo na decision ng tao. Mag-isip. So, alam ba ng Diyos kung sino ang maliligtas at alam rin ba niya yung number ng kung sino maliligtas at hindi maliligtas? Yes or no? Alam niya kung sino yung hindi maliligtas, alam niya kung sino yung mga maliligtas kapag sila ay tumanggap
ng gospel. Alam niya yun. At sino yung mga hindi tatanggap na pag nakapakinig? Alam niya yun. Okay. 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 So, ang pagkaalam ba ng Diyos ay before the time began or itong pagkaalam niya nandoon na sa time? Yes or no? Yung pagkaalam niya before the time began, alam ng Diyos yung Diyos siya. Ba't natin questionin ang Diyos? Kung alam ba niya o hindi. O, alam niya yun. Kaya lang, yung alam niya yun na alam niya, yung mga tatanggap at hindi ng gospel. Alam niya. At yung mga tatanggap na yun at hindi, no, malalaman din nila kung sila ayaw talaga sa Diyos at hindi o gusto sa Diyos. Para alam din nila. Ganun lang yun. So sabi mo kanina, bakit na magpipreach pa si Kristo kung sila ay mga elect at alam na at hindi elect? So kung alam ni Jesus Christ kung sino yung maliligtas, so sangayon ka din ba na ayon sa position mo na dapat ma-preach si Kristo doon lang sa alam niya na magbibilib, maniniwala sa Kanya? Yes or no? Pag yung tanong, maniniwala si Kristo. Time stop pa ulit. Time stop nga bro Rasya. Sabi niya kanina, kung limited atonement, so dapat si Kristo ay nagpipreach lang sa mga elect na nagkaroon ng limited atonement. Kasi alam niya naman pala na hindi sila elect. So kung alam ni Jesus Christ na kung sino ang maniniwala at hindi maniniwala, agree ka rin ba na dapat si Kristo ay mag-preach sa alam niya na maniniwala? Yes or no? Oo, kailangan mag-preach sa alam niyang maniniwala para sa kanila na malaman din nila kung gusto ba nila o hindi, accountable sila. Alam ni Kristo. Pag sila tatanggap sa gospel, alam ni Kristo. Pag sila hindi tatanggap sa gospel, alam ni Kristo. So, ibig sabihin, hindi na kailangan ni Kristo mag-preach sa mga taong alam niya na hindi maniniwala. Yes or no? Kailangan mag-preach. Okay. Kasi kailangan mag-preach sa mga alam niyang ayaw para yung mga tao na yon alam din nila kung sila ba ay tatanggihan o hindi nila tatanggihan ng Diyos. Para malaman nila for the sake sa kanilang pangunawa. Para accountable ang lahat. So yung pag-preach ni Kristo ba during the time na nag-preach siya ay yan ba ay nangangahulugan na magkaroon ang tsansa lahat ng tao? Yes or no? O, yan ang nangangahulugan na para magkaroon ng tsansa ang lahat, para malaman ng lahat yung kanilang accountability, para malaman ng lahat. Para ipaalam sa lahat, hindi yung parang madamot ang Diyos na ayaw niyang bigyan ng tsansa ang iba. Paano nila malalaman kung wala silang chance, pambihira? Pinaalam ng Diyos ang chance sa lahat para alam din nila. May chance sila o hindi, accountable sila kung tatanggap. So clear sa sagot mo na nag-preach si Kristo para magkaroon sila ng chance. So mayroon pa bang chance sa mga taong alam ni Kristo before the time began na hindi sila maniniwala? Mayroon pa ba silang chance kung mag-preach si Kristo? Yes or no? Yes, meron pa rin chance. Kung sila tatanggap, alam din ni Kristo sila tatanggap. Kung sila tatanggi, alam din ni Kristo sila tatanggi. Kung sila tatanggap, alam din ni Kristo sila tatanggap. Kaya meron talagang chance pa rin. O kung tatanggap sila, hindi alam ni Kristo sila tatanggap. Kung hindi sila tatanggap, hindi alam din ni Kristo hindi sila tatanggap. Pero may chance pa rin. O, alam ni Kristo yun. So alam ni Kristo na sila ay hindi tatanggap. Pagdating ng time, nag-preach si Kristo, sabi mo may chance pa sila. So ibig sabihin, machi-change pa ba yung alam ni Kristo na sila ay hindi tatanggap? Yes or no? Hindi machi-change yun, pero alam niya kung tatanggap o hindi. Pag tatanggap, alam ni Kristo. Pag hindi tatanggap, alam ni Kristo. O ngayon, pag tatanggap yung ayaw, alam ni Kristo yun. Pero at least may chance yung hindi nakapakinig. At least may chance yung mga dapat bahagian. Huwag mo pangunahan ng Diyos kung alam niya o hindi at kung dapat ba niyang ibahagi sa hindi alam o alam na. Alam ng Diyos, yun ang start namin. Kung tatanggi ang job, kung tatanggi ang para sa iyo, alam ng Diyos. Tatanggap sa iyo. Next question. So ibig sabihin, sabi mo, yung alam ni Kristo na hindi maniniwala, hindi na sila maniniwala kasi alam na ni Kristo. So pag preach ni Kristo, agree ka ba na wala na silang chance o mayroon pang chance? Merong chance. Kung sabihin na agree ako na walang chance, merong chance. Merong chance sa kapag sila tatanggap, alam ni Kristo yun.
O, kapag sila tatanggi bigla, alam ni Kristo yun. Pero at least may chance silang tumanggap. Hindi kagaya sa inyo na winala na talaga ng chance yung ayaw talaga, hindi para sa kanilang gospel. Hindi ganon. So sabi mo kanina, alam ni Kristo kung sino ang hindi tatanggap, pero sabi mo, mayroon pa silang chance sa pag-preach ni Kristo. So ibig sabihin, mag-change pa ba yung alam ng Diyos sa kanila na hindi tatanggap? Yes or no? Hindi nga ma-change yung alam niya. Ang alam niya, tatanggap o hindi, yun ang alam niya kung tatanggap o hindi. Hindi mag-change yun. Hindi mag-change yung kanyang knowledge sa mga tatanggap at hindi. Kung tatanggap man sila, alam ni Kristo tumanggap. Kung hindi siya tatanggap, alam ni Kristo hindi tatanggap. Pero dapat may chance. Yun yung kanina ko pa inuulit-ulit eh. Para maintindihan mo na mali ang topic mo na wala talagang chance yung mga ayaw na. Nung una pa, hindi na. Next question. Sa linatag mo, parang walang nilatag na for all people. Meron ka bang verse na nagpapatunay na unlimited yung atonement? Meron ba daw? Yeah. 2 Corinthians chapter 5, died for all. Sabi doon na He died for all. Ayan, sa 2 Corinthians. Next question. Next question. Specific sandali lang bro, Rashay. Objection. Proceed. Objection, proceed. Nagtatanong ako ng verse kung may alam ba siya na nagpapatunay na yung unlimited. Dapat nga di mo nagkaroon siya nang sabi na doon sa Corinthians, pero hindi yung specific yung chapter at saka verse. Gusto ko lang specific para matingnan natin. So pagkatapos mong yung may condition na dapat specific daw. Bro James, counter objection meron ba? Ayan, sumasagot sana ako kasi may 30 seconds, binatin niya agad eh. Hindi naman categorical. So dapat pinatuloy-tuloy niya. So ganito, ang hinahanap naman is kung meron ba? Meron naman, sabi ni James, yun lang. Tapos yun lang yung tatanggapin ko sa valid answer. Doon sa pagpapaliwanag niya kahit buong chapter lang sasabihin niya or specific na verse, okay pa din yan. Bro James, proceed ka ulit sa tanong mo. Sagot mo. Yes. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15, died for all, died for all, sabi dito, and then we're all dead. For the love of Christ, because we're judged. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live. Paharon Kanyete, sabi niya, once for all, He died on the cross for all men. Ito din kay Pastor Aris Imbat, alam na nga ni Kristo hindi tatanggap pero pala kay James may chance pa raw. Buhol na si James, fake Baptist defender. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, Dino Diaz, aminin mo na para sa iyo ang non-elect o unbeliever ay ship din. Shoutout din kay Janex Chong, kapag mag-evangelize ang mga Calvinist, dapat maging honest sila sa mga tao. Dapat direct to the point. Yung preaching nila na kung elected, sila ligtas. Kung hindi naman, imperno bagsak. Ito din mga kapatid, dito kay Pastor Lloyd. James, nagbago na pala ang stand mo. Bakit dati ayaw mo na ipangaral ang mabubuting balita sa mga hindi pinili? Naturuan ba kita? Kaya nag-iba na paliwanag mo ngayon? Thank you Lord, natuto na rin si James. Shoutout din kay Roger Ubas, Arnel, alam mo na sa tao ang desisyon, hindi sa Diyos. Shoutout din kay Lupi Elpa, John 3:18. Dito din kay Joshua Villava. Amen, Pastor Arnel, nadali nyo po. At shoutout din dito kay Jix Robosa, alam na nga ng Diyos na hindi tatanggap, pero hindi naman nawawala ang chance. So dako tayo sa rebuttal, Pastor Arnel. Your time start now. Yes. So dito tayo magre-rebut sa sagot ng ating katunggali na si Bro James. So una, itinatanong natin, kung alam ba ng Diyos kung sino yung maliligtas at hindi maliligtas? Yun una ang tinatanong natin. So sabi ni James, yes, alam ng Diyos kung sino yung maliligtas at hindi maliligtas. No? So sinabi natin sa pangalawang question na ito bang hindi maliligtas? Yung time na nag-preach si Kristo sa kanila, may chance pa ba silang maliligtas?
So sabi ni James, yes, may chance pa silang maliligtas. Pero sinabi rin niya na before that time, alam ni Kristo na ito ay hindi mananampalataya. Sabi ni James, yes rin, na alam ni Kristo na ito mga hindi mananampalataya before that time, alam na ni Kristo. Pero nung bating yung time at nag-preach si Kristo, itong sa mga tao na hindi, na alam ni Kristo na hindi maniniwala, may chance pa silang maniniwala. So kung may chance pa silang maniniwala, so sabi natin, pwede bang ma-change yung kaalaman ng Diyos? Sabi niya, hindi. So kung hindi ma-change yung kaalaman ng Diyos sa mga taong hindi maniniwala, bakit pa sila may chance? Yun ang punto ng ating question. Diba? Napakaklaro na kung may chance pa sila, tapos alam ng Diyos na hindi maniniwala, so ibig sabihin, dalawa lang yung posterior effect niya na kung saan ay, kung may chance pa sila, so ibig sabihin, pwede pang ma-change ang kaalaman ng Diyos sa kanila na hindi maniniwala. Pero kung wala na silang chance na maniwala, kasi alam ni Kristo na hindi na sila maniniwala before the time began, so kung walang chance, yes, yon ang tama. So gagamitin natin yung argument ni James na sabi niya kung mayroon nang pinili, so bakit pa magpipreach si Kristo sa lahat ng mga tao? Yun ang kanyang argumento kanina, yung pinamalian niya yung yung elect. So dito, no, ang sagot natin, naniniwala rin tayo na yung John 12:48, no, ang word of the Lord Jesus Christ ay gagamitin niya rin sa mga taong hindi elect, na kung saan ay i-judge niya yung mga tao sa pamagitan ng kanyang word. No? Kaya nga nag-preach siya, yung preaching of the word is for the people. Pero alam natin na may elect. Kaya ang yung magre-respond ay yung mga elect. Kaya sinabi ni Jesus Christ in John chapter 10, verse 24-25, you do not believe me because you are not my sheep. So my sheep hear my voice and they follow me. So kung ang argumento na mayroong eleksyon, so dapat alam naman ni Kristo na hindi sila elect, bakit magpipreach si Kristo? So gagamitin natin yung position ni James regarding sa preaching, na kung alam ni Kristo kung sino yung elect, dapat doon lang siya magpipreach. Bakit ako magpipreach sa'yo mo, hindi ka naman elect? So gagamitin natin yung position niya to debunk also sa sagot niya sa atin. Sabi niya, alam ng Diyos kung sino ang maniniwala. So dapat mag-agree din si James na yung mag-preach si Kristo sa mga tao lang na alam niya na maniwala. Bakit mag-preach si Kristo sa taong hindi maniwala? So the same din ang sagot niya, na gamitin ito ng Panginoon, no, para i-judge sa kanila yung salita ng Diyos. So mali yung kanyang argumento na kung may elect, ay dapat si Kristo ay mag-preach lang sa may elect. Kasi alam niya rin na mayroong alam ang Diyos na mayroong mga tao na hindi maniwala, pero ang Diyos mismo nag-preach din kahit na hindi sila maniwala. Kasi siyempre yung aming reason na gagamitin ng Diyos yung word, no, sa mga tao na hindi maniwala, gamitin niya itong judgment. So walang sense na inaakusa ni James, magiging strawman ang kanyang akusasyon, na kung alam ni Kristo na may elect, dapat mag-preach siya sa mga elect. Bakit ako mag-preach sa iyo? Kasi hindi ka naman elect. Di ba? So yun ang nakikita ko na ginagamit niya bilang nagpapakita na strawman, no? So makikita natin, no, sa pinipresent natin at pinipresent ni James, so wala siyang last na sa kanyang presentation at sa kanyang rebuttal, wala akong nakita na verse na ipinapahayag ni James na kung saan ay nagpapatunay na mayroong unlimited atonement. So yung tinanong natin, doon na siya nagkaroon ng verse na kung saan ay unlimited atonement ang kanyang stand. Siguro, I don't know kung bakit hindi siya gumagamit ng mga world for all men, kasi marami dyan. I don't know kung bakit hindi niya ito ginamit or hindi siya gumagamit para to defend nga
yung limited atonement is false and unbiblical. Pero may ginamit tayo ng mga verses na makikita natin, no, na very specific kasi yung may article na yung ship na sinasabi ni Jesus Christ na kung saan ay kanyang ship na kung saan ay siya ay namatay sa kanila. Kaya may mga hindi ship na hindi sa kay Kristo, kaya sabi niya pagdating ng time hindi sila maniniwala kasi hindi sila mga ship. So ang ship ni Kristo ay maniniwala pagdating ng appointed time. So yung church, no, hindi pwede na mamatay si Kristo sa hindi niya asawa. No, magkaroon siya ng maraming asawa pag ganyan kasi si Kristo ay namatay lang sa kanyang asawa. Ito ay makikita natin, no, historically na kung ang mga Israelite ay sisimba sila sa ibang Diyos, sabi ng Diyos, kayo ay parang prostitute na sumasama sa ibang lalaki dahil ako naman ang inyong Panginoon, dapat ako lang ang simbahin. So diyan makikita natin yung principle na kung saan ay limited, no, yung atonement ng Diyos. So makikita natin na kung lahat ng tao ay may chance na maligtas, dapat sa priestly intercession, si Kristo ay nagpipray para sa lahat ng tao. So makikita natin na si Kristo ay siya nagpray sa lahat ng tao. So nagpray siya sa mga disciple at sa mga maniniwala sa kanya sa pamagitan ng word ng kanyang mga disipulo. So kung ang lahat ng tao sana may chance o kahit na ito ay hindi elect, so sana makikita natin na si Kristo ay nagpray din sa kanila kung meron silang chance. Pero makikita natin na yung intercession at saka yung atonement identical. Kaya kung sino doon napaloob sa atonement, napaloob din yon sa intercession ng high priest. So makikita natin na very specific yung mga verses na pinipresent natin na nagpakita na limited atonement is true and biblical. No? So yan lang po, Brother Rasha. Dako tayo Brother sa Rasha? second cross ng ating affirmative. Brother James ng Baptist, 7 minutes, your time start now. Okay. Tanong, no? Sabi mo si Kristo hindi nag-pray sa mga non-elect. Tanong, sa Lucas 23:34, sinasabi ni Kristo na, "Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do." And they parted with raiment and cast lots. Tanong, sino itong pinipray ni Kristo dito na Father, forgive them? Ito ba ay elect only o kasama dyan yung mga hindi elect? So mga elect, para sa akin mga elect, kasi pagkatapos niyan, no, according sa history, yung isang soldier na tinatawag na centurion, yung si Longinus, ay pumatay sa kay Kristo at siya rin ay naligtas. According yan sa history. At may kasama din siya. Okay. Kung yung mga nagpapako kay Kristo ay elect only, tanong, sa Acts chapter 7, sa Acts chapter 7, yung sinasabi dito na ni Stephen na pinapapatay ninyo ang Messiah. Sabi to Jesus, that you have killed the Messiah and you are stiff-necked, why you always resist the Holy Ghost? Itong kausap ni Stephen dito, mga elect ba to o hindi elect? Acts 7 verse what? I-clarify ko lang, bro. Anong verse yan? Application, time stop. Pero depende yan kay James. Sige. I-clarify ko lang kung saan verse para mabigyan natin ng justice yung kanyang tanong. Okay. Acts 7, ano yun? Bro Chapter James, 7. anong clarification daw, bro? I-clarify mo? Anong verse daw? Oo nga, dito sa Acts 7, saan ba itong talata dito? Acts 7, hinanap ko pa 52.
Acts 7:52 daw. Which of the, sabi kasi yan, which of the prophets have not your fathers persecuted, and they have slain them, which should before of the coming just one, of him have now the betrayers and murderers. So ito kinutukoy dito na nagpapatay kay Kristo, no, na sinasabi niyang forgive them, kasi nandoon yung mga yun eh. Eh, mga elect ba itong kausap ni Stephen dito sa Acts 7:52? Mga elect ba yan na nag-murder kay Christ, nag-betray, niresist ang Holy Spirit? Mga elect ba to? Yes or no? Elect ba yan? Yes or no? I-clarify ko lang kung ano yung elect na ibig niyang sabihin. Elect unto salvation ganito, or ganito, elect time stop unto na. vocation? Pastor Arnel, ayon sa ating rules, isang clarification okay. lang. Patungkol lang doon sa verse mo ha. So, either yes or no. Kung hindi naman masyadong klaro sa'yo, you can use your 10 seconds. So, Pastor? No, proceed. masasabi natin, no? Kasi yung mga elect na makikita natin ay magre-respond sila, sabi ni Jesus Christ, no? Sabi niya diyan sa may John chapter 10 verse 27-28 na yung kanya mga sheep hear my voice and they follow me. Okay. So kung non-elect itong Acts 7:52, mga non-elect yan na mga murderer ni Kristo. Mga non-elect. Okay. So kung mga non-elect yung murderer niya, sino pong mga murderer dito sa Luke 23:34 na nagpapatay sa kanya na sinabi niyang, Father, forgive them? O, sino ba yung mga yan, na mga murderer na yan? Mga elect ba yan sa 23:34 ng Luke o mga hindi elect? Hindi elect. Makikita natin dyan na sa may... sige. Sige. Objection. Sabi ko kanina, Acts 7:52, mga non-elect yung mga nag-murder at nagpapatay kay Kristo sa cross. Then ang tanong ko dito sa iyo, Lucas 23:34, sinasabi niyang, Father, forgive them, ng mga murderer ni Kristo. Sino ba itong sinasabihan niyang, Father, forgive them, ng mga murderer ni Kristo? Mga non-elect ba ito? Elect? Non-elect or elect yung pagpipilian? So, magsasagot ako ng 10 seconds. 10 seconds, proceed. Kasi false dilemma yung question na mayroong sagot na more than 2. So, gamitin ko yung 10 seconds. Next question. Okay, magsasagot ako ng ng 10 seconds. Okay. Ganito. 10 seconds, proceed. Sige, bro. Pero next time, bro, kasi nagta-time ako. Kala ko, yun na yung sagot mo sa 10 seconds. Nag-object ako. Okay, proceed, Pastor Arnel. Sige. Diyan doon una sinabi na ang konteksto doon ay mga Pharisee. So yung mga Pharisee hindi sila elect. Pagdating diyan sa sinabi ni Kristo ay mayroon diyan elect na yung sa history si Longinos ay naniwala sa kanya. So yan ang sagot. Okay. So sino ba talaga itong mga nandito sa Lucas 23:34 na mga murderer ni Kristo na sinasabi mong hindi elect sa Acts 7:52? Sino ba talaga tong ng mga nandyan na Father, forgive them? Mga elect ba talaga yan o mga non-elect? Elect or non-elect? So ang elect diyan ang tinutukoy ni Kristo na kung saan ay mayroon na maliligtas na si Longinos. Pero doon sa isang passage na nagpatay sa kay Kristo ay hindi sila elect kasi walang makita sa Bible na sila ay naniwala. Yun. Next question. Depende sa context. Okay, so sang-ayon ka ba dun sa sinabi mo sa Acts 7:52 na yung mga murderer ni Kristo mga non-elect? Sang-ayon ka dun ngayon? Ang tanong, kung sang-ayon ka na mga murderer ni Kristo sa Acts 7:52 na nagpapatay sa kanya yung mga non-elect, tinatanggap mo na itong mga murderer ni Kristo sa Luke 23:34, tinatanggap mo nga na mga non-electo? Non-electo, tinatanggap mo? Yes, tinatanggap ko na doon sa may Acts ay hindi mga elect kasi mga Pharisee doon sa konteksto na silang pumatay kay Kristo at walang ebidensya na niwala sila. Doon naman sa Lucas, mayroon doon na naligtas na si Longinos sa history na niwala kay Kristo kaya si Kristo ay nag-pray para sa kanya. Yun Next question, last 50 seconds. Base sa konteksto. Yes.
So kung mga non-elect nga, yung mga murderer ni Kristo, at sinabi niya na Father forgive them, ang tanong, no? Sino ang audience ni Kristo nung sinabi niyang Father forgive them? Sa Luke 23:34, sino ang audience niya diyan? Mga non-elect o mga elect? Non-elect or elect? So, elect na sinasabi ko na ang pinipray dyan ni Kristo na them ay yung si Longinus, at makikita natin na siya ay nag-confess at naligtas according sa history, pero may doon rin na mga tao doon na hindi elect. Kaya makikita natin andyan rin ang mga Pharisee. Kaya kung makikita natin sa Acts, Time. ay mga hindi elect. Time. Yun So, ang clear po sa context. Time. So, dyan nagtatapos ang second part ng ating debate. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live, at shoutout kay Joshua Villalba. Ang nasa mind kasi ni Bro James na alam natin kung sino-sino yung mga elect, no? Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Paano ka nakakapag-type? Nagtatanong ka, ibang klase galawan nyo. Shoutout din kay Gavino Mendoza. Audience and subject ay magkaiba. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Lloyd. Ngunit kay Esteban ay para sa mga taong pumatay sa kanya, ngunit hindi yan para sa kaligtasan. Gavino Mendoza, yung gawa kasi ng tao, yung pag-respond ng tao, yung pagpili ng tao, yung pananampalataya ng tao at pinaglalaban ng unlimited atonement. Hindi ang faithfulness ng Diyos ang itinataas nila. Ito din kay Francis Islaban, watching daw siya. At dito din kay Sister Emmy Alfonso, Pastor Eric Villanueva, shoutout sa inyo. Jason Gulong, sabi niya, limited ang atonement but everybody has the chance to be saved. Because how can there be justice to those who will be condemned? If they will not be given a chance to be saved, wala. Wala yung comment niya. Dito tayo, puntahan natin ulit yung video. Shoutout kay Ethan Conta, good evening bro Rasha. Ayan, shoutout sa iyo bro. Dyan din kay Joshua Villaba at Pastor Lloyd. Ayan. So tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa final conclusion. At mauna dito si Pastor Arnel bilang negative na ang limited atonement is false and unbiblical. 5 minutes. Your time start now. Yes. So magandang gabi po sa huli nating tindig. So makikita natin na by verse and exegesis, pinapatunayan natin na yung limited atonement is true and biblical. No? So pinapahayag natin sa apat na puntos na kung saan even sa Old Testament makikita natin na yung Passover lamb ay limited yung pagkagawa at yung kanyang epekto ay efficacious doon sa mga tao na gumawa ng at pumatay sa hayop at inalagay sa kanilang doorpost at lintel. So sa New Testament makikita natin na si Kristo ay tinawag na Passover Lamb. So makikita natin na limited din. At maraming verses tayong pinapatunayan sa New Testament na kung saan ay very specific, Christ died for the sheep. So yung ay nagsasabi diyan na only for the sheep, no? Hindi po para sa lahat, no? So at pinapatunayan rin na si Kristo ay namatay for his wife at hindi po sa wife ng iba. So yan po ang makikita natin na very clear na ginagamit sa New Testament na kung saan ay nagpapatunay na ang kamatayan ni Kristo ay for the elect. So very very specific na gumagamit doon sa Romans chapter 8 verse 33 and 34. So sabi doon sino ang magko-condemn no sa mga elect? Si Kristo ay namatay. So ang konteksto mula sa chapter 1, ang elect doon ay elect Jews at saka Gentiles. So makikita natin na sasagutin lang natin yung tanong ni Bro James na kung doon sa Acts ay mga murderer na sinasabi doon. So ang sagot natin sa murderer kasi ini-equates niya kapag yung murderer doon
ay ganun rin ang mga murderer doon sa sinasabi na sa gospel at sa Acts. So makikita natin na yung sa Acts ay iba yung ang mga ano doon, ang pumatay, yung mga Pharisee. So walang nakikita sa Bible, even sa history, na yung pumatay ng mga Pharisee ay naniwala sa kay Kristo Jesus. Pero doon, no, sa Luke na sinasabi niya, sa history makikita natin na mayroon naniwala na soldado na namatay. So pareho silang murderer. Pero kung i-equates natin, so mali po yun kasi yung pagkaintindi natin ng isang word ay nakadepende sa context. Kung alam ni James yung konteksto, siguro hindi niya yan ulit-ulitin tinatanong. Pero kung hindi niya alam, so ibig sabihin, ulit-ulitin niyang itanong kasi hindi niya inaral according sa konteksto yung word na murderer at kung sino yung mga murderer at kung sino doon sa Lucas, no, na kung saan ay nagpipray si Kristo sa kanila, no? So ma-intended na mga tao na kung saan ay nagpray si Kristo na para sila ay maligtas. Kasi sa intercession na makikita natin in John 17:9, so sabi ni Kristo kung nagpipray siya para sa lahat ng tao, sabi doon sa 17:9, I am not praying for the world. So very specific, I'm praying for them, the disciple, and those will believe to his disciple. At sa verse 20, pinapatunayan niya. So dapat masagot ni James yan na bakit sa John 17 verse 9, si Kristo ay hindi siya nagpray para sa lahat. So kung ang atonement ay para sa lahat, so dapat si Kristo ay nagpray siya para sa lahat. No? So diyan makikita natin ang inconsistent na sagot ni James na sabi niya, even sa hell, ay nagmatay si Kristo para sa kanila at sabi niya kanina dahil sa provision na binibigay ni Kristo sa mga taong sa Old Testament na namatay sa Old Testament na nandoon na sa hell. So kung mayroong provision, sabi natin, mayroon pa ba silang chance? So wala na silang chance. So pag sinabing provision according sa belief ng mga Baptist, ang kamatayan ni Kristo is provision for all. So ibig sabihin, may chance yung all. So kung ganyan ang kanilang interpretation ng provision, so hindi niya gagamitin na yung kamatayan ni Kristo ay namatay siya para doon sa impyerno, doon sa Old Testament, for provision. At hindi niya rin magagamit na atonement provision sa New Testament kasi alam ng Diyos kung sino ang hindi maniniwala. So, bakit niya magpo-provide ng atonement? Kasi yung provision ay magkaroon sila ng chance. So, alam niya na ito na hindi maniwala. Bakit kailangan pa ng provision? Alam niya na hindi maniwala. So, ibig sabihin, no, mali, no, ang kanilang paggamit ng ang atonement is provision only. Salamat, okay, so dyan, nagtatapos ang final conclusion ng ating negative, Pastor Arnel. At dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na limited atonement is false and unbiblical. Brother James ng Baptist, your time start now. Yes, napatunayan naman natin na unlimited ang atonement at hindi naman niya na-refute yung Isaiah chapter 50 verse 2. No? Hindi niya na-refute yun. At hindi rin niya na-refute yung mga ibang mga verse natin ginamit. Lahat ng mga verses niya, tinorek natin siya doon. Tama yung mga verses, pag unawa niya, nirefute natin, no? Lahat ng yun, ginamit niya kanina. At grabe yung kanyang pangbabaluktot ng Bible verse na sinasabi niya na yun daw audience ni Christ, yung mga subject daw dito sa pumatay sa kanya. Sa Luke 23:34, sabi niya, mga elect daw to. Meron bang elect na imamak si Kristo? Meron bang elect na maniwala na siya Son of God? Sa verse 34, then verse 35, and the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, he saved others, let him save himself, if he be the Christ as chosen of God. Ayaw nga nila maniwala na si Kristo ay Kristo. Sabi mo, elect, bira naman yung grabe pambabaloktot. Verse 36, the soldiers also mocked him. Meron bang elect na nagmamak sa Diyos? Meron bang elect na hindi kinikilalang si Kristo ay Kristo? Sabi mo, elect yan? Kaya ako naniniwala, hindi base sa kanyang sagot, kasi ang sagot niya, pambabaloktot, sabi niya yun eh. Yung forgive them, wala itong pagkaibahan sa prayer ni Stephen sa Acts 7 na kahit mga stiff-neck yun, kahit mga, ikaw na mismo siya nagsabi na ito mga nasa Acts 7, mga na-elect daw to kasi walang evidence sa tumanggap. Yet ang prayer ni Stephen, huwag mong iatang sa kanila ang kasalanan. Ito sabi ni Stephen, pareho sila ng prayer ni Kristo. Hindi, ang prayer ninyo hindi pareho sa prayer ni Kristo. Ang prayer ninyo hindi kaya ng prayer ni Stephen.
ang prayer ni Stephen doon sa mga non-elect na sinasabi mo mga non-elect yun sa Acts 7, malinaw ang prayer ni Stephen. Sabi ni Stephen dito, sa 56, and said, "Behold, I see the heavens open and the Son of Man standing on the right hand of God." Then they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord. Then pagdating sa verse 60, and he kneeled down and cried with a loud voice, "Lord, lay not this sin to their charge." Huwag mo silang atangan ng kasalanan. Huwag niyo silang, sabi ni Stephen, prayer ni Stephen yun sa mga sinasabi mo hindi elect. Kung hindi elect yan, bakit si Stephen nanalangin na lay not this sin to their charge na sinasabi ni Kristo? Same sila ng prayer ni Kristo. Kaya binaluktot mo talaga ito eh. Sabi niya, Acts 7:52, ay hindi yan mga elect. Bakit si Stephen nanalangin ng chance na huwag silang maputa sa sin, huwag silang malay down ng charge? Kung talagang hindi elect yan, bakit ayaw ni Stephen na ma-charge yung mga yan? So available pala ang no charging effect at no charging prayer, no charging condemnation. Doon sa mga non-elect, available. Ikaw na mismo nagsabi, mga non-elect yan. Kung binasa mo lang verse 60, magbabagong sagot mo, sasabihin mo, elect yun. Hindi mo nabasa ang 60 kasi sinabi mo hindi elect yun. Tapos sabihin mo, sa Luke 23:34, ang audience elect, tapos sinagot mo na naman mga non-elect kasama talaga dyan. So nagkontrahan ng sagot ni kapatid, at hindi siya honest pag ano ng Bible. Binabasa lang natin yung context. We just follow the context itself. No, hindi tayo naniniwala na ang mga audience ni Kristo dito ay mga non-elect. Naniniwala tayo lahat ng ito available of salvation sa kanila kasi nga Christ was asking forgiveness doon sa kanila na same ang prayer na isang Kristiyano na si Stephen, katulad ng prayer ni Kristo. At hindi niya sinagot ito. Kaya napatunayan natin na biblical ang unlimited atonement. At I really disappointed na may mga Calvinist pala pag nag-aral sila ng Bible, nag-misinterpret sila ng mga context, and they don't want to go through all the what the passage is saying, at binabaluktot pa nila at nagko-conclude sila ng mga bagay na kukontra sa mismong chapter na yon. I really shocked about this one na how they interpret a single passage. So napatunayan natin ng Acts 7, this is referring to people where the forgiveness and the non-charge request was even available to them. And we also explained na ang Luke 23:34 ay hindi lang non-elect ang audience dyan kasi may mga tao dyan na mga naniwala at may mga ayaw din. Okay? May mga nagmamak sa kanya na para kay Pastor Arnel ay mga elektong mga nagmamak kay Kristo. Yung mga ayaw maniwalang kay Kristo sa 35 ay elect daw din yan. Diba? May mga elect pa lang ayaw kay Kristo mismo sa harapan ni Kristo. Yan yung mga policy, mga false declaration. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and Reformed Presbyterian. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat. Bro James, mauna ka. Alright, no? Thank you so much, Bro Rasha, sa ating debate. Brother Arnel, thank you so much for your time being with this debate din. Salamat sa mga Kristiyano ko dyan, tunay na Kristiyano dyan na nakikinig sa atin at nagsusuporta sa atin, OBFD, Baptist Christians, mga galit sa akin dyan, mga ayaw sa akin, nanginsulto. Sige lang, gawin nyo lang yan. Yan ang natutuwa ninyo. Yeah, so, at least natuto kayo sa debate ni Pastor Arnel na magandang, nakabigay kami ng magandang knowledge sa lahat. Kasi ilan sa iba dyan, hindi naman Yun lang, salamat sa lahat. God bless. At yun lang, no? May this page be more instrumental for other people who wanna learn debate art, no? Okay, Pastor Arnel, pasalamat din. So, salamat una po sa Panginoon dahil sa debate na ito, no? So, sa mga tagapanood, no, makikita nyo kung sino naman yung talaga, hindi kami nagsabi kung sino mananalo.
So salamat Bro James at salamat rin Bro Russia, no? Salamat rin sa taga-panood at nagsubaybay ng debate na ito na kung saan ay debate ng mga Baptist at ng mga Reform. Magandang gabi po sa lahat. Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother James ng Baptist at Pastor Arnel ng Reform Calvinist, Reform Presbyterian at pwede niyo akong gamitin as mediators yung pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran ng aking platform mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel Russia Debates at yung aking Facebook Russia Vista mga kapatid. Dahil dito ako laging nagla-live at paki-follow na din yung dalawang ito dahil meron din silang mga posts, mga live. Lalo na magre-review pa sila pagkatapos nito. So abangan nyo sa kanilang mga profile. You can follow them at sa akin ding Facebook mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.